Iniimbestigahan na ng mga otoridad kung may kaugnayan sa mga gang o sindikato ang 2 menor de edad na suspect sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban. Samantala, nakausap ng News 5 ang may-ari ng bahay na pinagtaguan ng mga estudyante sa kasagsagan ng pamamaril. Nasa frontline ng balitang yan, si April Cuesta. Sa kasagsagan ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City nitong Lunes, ang bahay na ito ay naging kanlungan ng mga estudyante at guro. Nangyari ang pamamaril sa kalapit lang na paaralan. Nagsisigawan na yung mga bata. Tapos po, lumabas po ako. Nakakasalubong ko naman po sila. Nung nakita ko na yung mga bata, nakita nila ako, agad po silang humingi ng tulong sa akin. Sabi po na, ate, papasok po kami. Meron po namamaril po sa school namin. Kwento ng may-ari ng bahay na si Crystal Joy, inakala raw niya noong una na may sunog. Yung teacher po, unang-una po kasi tanong sa akin kung semento yung bahay ko. Kaya po sabi niya, pwede kami pumasok, semento ba yung bahay ko? Hindi na siya nag-atubili at agad pinapasok ang mga bata. Sobrang takot po. As yung grabe yung pagkatakot ko nila eh. Yung nanginginig po lahat ng katawan nila. Yung pati ikaw, matatakot ka. Nung sinabi ng mga bata na meron po namamaril, doon na din po ako parang natakot. Mga estudyanteng nasa grade 6 at 7 na unang nakalabas ng paaralan ang nagtago sa iba't ibang parte ng kanilang bahay. Marami ang nanginginig sa takot. Halos may stampede kami dito. Nagsiksikan na talaga. Nagsiksikan na po talaga. Yung iba sa kwarto, sa CR, sa may likod po ng kusina namin. Ayon kay Crystal Joy, may anak din siya na nasa iba namang school nang mangyari ang pamamaril. Aniya, kahit sino ay gagawin din ang ginawa niya. Wala namang pong parent na kayang tanggihan yung mga bata. Patuloy ang investigasyon ng Tacloban Police sa pamamaril. Tinitingnan din na kung may kaugnayan ba ang mga sospek sa mga gang o sindikato. Dahil ito sa ilang post na lumutang sa social media, pero paglinaw nila, wala pang kumpirmadong ebidensya kaugnay nito. Narinig namin yan, but as of now, iniimbestigahan pa ang anggulong yan kung may katotohanan ba ito. So wala pa naman tayong nako-confirm na reports. Nasa kustodiya na ngayon ng DSWD sa Rehabilitation Center sa Tanawan, Leyte ang 2 minor de edad na shooter. Ang 15 anyos na suspect nasampahan ng kasong murder, frustrated murder at serious physical injuries. Magkasama po sila. Magkasama sila. Yes. Iisa lang naman po yun na facility natin dito sa region. Si Senador Erwin Tulfo naniniwalang dapat nang repasuhin ang juvenile justice law. Aniya, hindi lang ang mga probisyon ng batas ang dapat suriin, kundi maging ang pagpapatupad nito. Dapat daw nabigyang bigat ang opinyon ng mga eksperto sa kung dapat na bang babaan ang age of criminal liability o edad ng pagpapanagot sa batas na kasalukuyan ay nasa 15 anyos and 1 day. Samantala, tumanggi namang dumalo sa pagdinig sa Senado ang developer ng video game na inuugnay sa pamamaril. Sa isang pahayag, binigyan din ng developer ang laro ay classified 18+ at hindi para sa mga minor. Nauna nang sinabi ng otoridad na nilalaro ng 14 anyos na suspect na si Alice Nash ang online game. 3 estudyante ang nasawi sa pamamaril, sila Joyans, Ayesa Nicole at Chris Lawrence. Nakatakda silang ihatid sa huling hantungan sa Martes, Miyerkules at Huwebes sa susunod na linggo. 15 iba pa ang sugatan. 2 sa kanila ang nasa ICU pa rin. Inanunsyo naman ng DepEd ngayong araw na wala na sa panganib ang estudyante na tinamaan ng bala sa liig, bagamat nananatili pa rin siya sa ICU. Personal na binisita ni Senador Robin Padilla kasama ang kanyang kapatid na si Baby Gandanghari ang burol ng mga biktima sa Tacloban. Naghain din ng resolusyon ng senador bilang pagkilala sa katapangan ng 15 anyos na si Chris Lawrence. Sa kasagsagan ng pamamaril, hinarangan ni Chris Lawrence ang pintuan ng classroom upang mapigilan ang mga armadong sospek na makapasok. Nabaril siya sa pagtatanggol ng kanyang mga kaklase. Samantala, sa San Jose National High School, mas pinaigting ngayon ang seguridad.
Sinimula ng pag-inspeksyon ng mga gamit ng mga estudyante bago pumasok sa klase. Nakapwesto rin ang pulisya sa labas ng campus. Sa bahay naman ni Crystal Joy, bagamat natapos na ang panganib, may mga estudyante pa ring bumabalik. Yung mga batang iba nung after na nung minsan pumupunta dito. Ate, thank you. Nagbabalita mula sa Frontline, April Cuesta, News 5. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.